So guys, magandang umaga sa lahat. Lalo na sa ating mga taga-subaybay dyan sa YouTube channel. Dito sa YouTube channel natin. Sa mga baguhan dyan, sa bago pa lang napanood ng aking video is mag-subscribe naman kayo sa baba para lagi ko yung updated sa ating video ngayon para matuturo ko sa inyo kung paano ang ating locator at paano ba hanap ng accurate locator. So sa ating locator ngayon is ipapakita natin kasi mayroon nang hingi ng isang video na gusto niya na is demo yung eye level. So explain ko sa inyo, explain ko. So ganito kasi guys, kaya ako nagsasabi sa inyo lahat ng lahat naman siguro ng mga naging customer ko is sinabihan ko na talaga ng mga eye level. Eye level muna para anong dahilan bakit eye level ang ating kailangan. Ito kasi yun, simple lang. Hindi ko alam ang iba dyan is nagpa-TH lang, di ba? So nagpa-TH lang kahit hindi TH, nagpa-TH lang kahit hindi siya talagang treasure hunter. So kaya sinasabi ko sa inyo na eye level kasi hindi ko alam. So kaya sinabi kong eye level din para makita mo kung pantay ba yung ginagawa mo, di ba? So kung TH ka talaga, kung treasure hunter ka, ay hindi mo na kailangan yan. Kasi treasure hunter ka na, di ba? So di mo na talaga kailangan yan, i label mo pa yung gadget mo. Kasi treasure hunter ka na, alam mo na paano paghawak ng locator. So kung ikaw dyan is baguhan, pag humawak ka ng locator is ganyan ang hawak mo, paano mo nakikita? Is baguhan ka pa, di ba? So mahirap. Kaya sinasabi ko sa inyo na eye level kasi para makita mo yung detection. So di natin kailangan na magditik-ditik pa tayo. So mayroon nag-request dyan na gusto pa at the end, sir, ganito kasi sir, nag-order ka ng locator sa akin para gamitin mo sa area. So nagdami mo ng request sa akin na gusto ko man mag-request ng eye level LDN. Hindi ko na kasi naging problema yan sa detection ng locator mo kasi ikaw ang humahawak, 'di ba? Ikaw ang humahawak sa locator mo kahit ilang demo ko pa diyan kung hindi ka naging focus kasi yung naging problema kasi sa mga TH natin. Kaya hindi dumitik yung hindi naman sa akin na wala naman 'to nangyari sa akin. Pero ang nangyari kasi sa iba diyan is kaya hindi dumitik yung tinitik nyo kasi hindi kayo naging focus sa pagdeteksyon nyo, masyado kayong excited. Relax, kaya sinasabi ko sa inyo, relax lang. Kung magdetek ka, bakit ang iba nagdidetek? Kasi marunong na sila alam nila kung paano gagawin. Yun talaga naging problema sa lahat ng umahawak ng mga locator humid, hindi lang sa akin kundi sa iba. Ito paalala ko talaga sa inyo, ang paghawak talaga ng locator kung baguhan ka pa, hindi mo pa alam kung paano hawakan yung locator is dapat ay label ka para makita mo yung pantay, di ba? So katulad sa amin is marami na kaming karanasan sa about sa locator is yung paghawak namin is diretso na kasi alam na namin yung label at saka balancing, di ba? So ganito lang ang hawak namin. So kung ikaw hindi pa ka nakahawak ng locator is baguhan ka pa, nanonood ka pa kung paano hawak ng locator ng mga demo is ganun ang hawak mo, ganyan, para makita mo talaga na pantay ba yung hinahawakan mo o hindi, di ba? So pangalawa, anong naging problema bakit hindi siya nagdumitik nito? Masyado kang excited, lalo na kung may mga kasamahan ka, tama, di ba? So ganito, explain ko, marami kayong kasama, magdiditik ka sa area, kahit pustahan pa tayo, kabado ka, di ba? Kabado ka talaga sa pagditik ng area mo. Totoo po yan. Dapat na sinasabi ng iba, relax lang, focus. Relax lang, parang walang nangyayari. Parang nasa bahay ka lang. Kasi yung iba kasi, pag mayroong kasama, is nakakabahan yan. Kabayan, kinabahan, diditik ba o hindi. Hindi na ginagawa niyang i-focus yung detection niya. So yan ang naging problema ng ating ka-TH na mayroong mga humid locator. So walang nagsasabi na ganito, ako lang po ang nagdi-demo sa inyo ng ganito kung paano talaga hawakan ang humid locator, di ba?
So ganito lang. So dapat makinig kayo ng maayos para yung naghawak ng mga locator is malalaman nyo talaga kung paano ba talaga hawakan mga locator na hindi gumagana. Hindi yan gumagana. Ang mali, ikaw eh. Ikaw talaga ang mali. Tulad lang yan ng bullpen, di ba? Yung bullpen natin, hinawakan mo yung bullpen. Paano ka makasulat kung hindi ka maging focus sa sinulat mo? Kung hindi ka naging focus sa sulat mo, mali-mali mo yung sinulat mo, di ba? So ikaw talaga ang mali, hindi po yung ating gadget. Kasi yung isang gadget o ibang gadget, hindi lang ibig sabihin na aking gadget lang. So ibang gadget din. So ang paghawak talaga sa locator is relax lang. Sinabi ko sa inyo, relax and focus. Huwag mong pansinin yung mga kasamahan mo. Huwag mong pansinin yung sign dyan sa area mo. Ang naging focus mo ay yung locator mo kung paano siya gumalaw. So yan po ang hindi kasi natin matry kasi kulang tong ng mamaya maaga mag-deliver ako nito, dalawang special. So mayroon pang dalawa hindi ko nagawaan kasi nagkulang po tayo ng load kasi dinamihan ko talaga ang load nito. Ito Misamis Oriental at saka ito siya Batangas. Ito Batangas din to. Ito shout out po sa iyo sir. Dito pakipasahin natin. So nagkulang tayo ng load guys is dalawa ang hindi natin nagawaan. So ang dalawa din is ma-deliver natin ngayong 9 to 10 kasi may bilhin pa ko nito. So si Sir Lino Punsalan Purnia, Talisay Batangas. Talisay Batangas. So pangalawa is Misamis Oriental. Si Sir Aliford Hapon, Japon o Hapon, Sibugan Lopez Saina. Ito sa Sibugan Lopez Saina, Misamis Oriental Orquita. Galing ako dyan sa Lopez Saina talaga. Dyan sa may pantalan ng Orquita na may bahay dyan na bahay ng seaman ata yan o engineer. Dyan kami tumira dati. Dyan 2008 ata 2009. Dyan kami tumira, Misamis Oriental. Naikot namin yung bundok dyan sa sa Orquita talaga. Hindi na lahat na naikot namin ng bundok lahat dyan kasi maraming taga-bundok din na hindi papasok. So yan. So yan po ang papadala natin kang Sir Alford. Pista yun sa kanila ngayon kaya lasing. Happy pista po sir. Shout out po sa lahat ng taga Misamis Oriental. Marami tayong mga customer dyan. At dito din sa Talisay, Batangas. Sa Batangas lang, hindi laging na Talisay, Batangas. So sa Tacloban City, Ormoc City, Southern Leyte is marami tayong customer dyan. So yan po, balikan natin. So yan po ang naging problema talaga sa ating mga ka-TH na kasamahan, na lalo na pagbaguhan. Mayroon kasing isa dyan na Billy ba yan, Billy? Sir, shout out sa iyo sir, Queen Chica. Billy Kunchika. Ito po kasi sir, nalalaman ko talaga parang hindi ka treasure hunter. So sa lahat ng naging customer ko, prangkahan tayo kasi dito tayo, diba? So lahat ng customer ko parang ikaw lang talaga ang parang hinting ko hindi treasure hunter kasi yung iba dyan is alam na. Mayroon nga nag-order sa akin yung pinapangalan na Kernel, retired Kernel daw yun o Kernel ang tinawag nila, taga Davao yun. Pagdating sa package, test niya agad kasi special. Pag sabi ang special, is walang bala yan. No need kailangan ng bala. Pwede rin balahan, pero nasa iyo yan kung balahan o hindi. Kung mayroon kang pabala, wala. So, tinest niya talaga. So, dumitik talaga sa kapitbahay niya ng old, ano pangalan yung kahoy na yun. Doon talaga dumitik. So, hindi siya pwedeng pumasok kasi trespassing siya. So, yan po ang ating gadget. So, sa mga normal locator din, explain ko sa inyo. Ang ating normal locator is need po siya ng balahan kasi hindi po siya masyadong malakas kasi kunti lang po yung bala natin. Yung load natin, kasi sinasabing load na normal load lang kasi kunti lang po yung load natin na nilagay. So, need po na yan ng balahan. So, dito wala tayong normal kasi special ginagawa natin. Wala po tayo na finish na na normal locator. So mga special kasi mga in order dito. Ang special kasi mas lamang ka kasi walang bala.
So di mo na kailangan bala. Kung nasa iyo yan, kung gusto mong balahan, is nasa iyo rin yan, di ba? Dito. Nasa iyo rin yan kung gusto mong balahan. Pero kung hindi mo balahan, pwede na rin. Pero kung naliba option mo, kung gusto mo ng diamond, isa maging maganda kasi mayroon balahan dito ng diamond. Balahan mo rin dito ng diamond at yung diamond din yan ay didito niya. So yan ang option ng ito. Ito ang gamit niya. So Sir Billy, ganito po ang naging advice ko sa iyo kasi sa lahat ng mga pulgitor, parang ikaw lang talaga. Yung tinuro ko na sinabi ko sa iyo ng eye level, ang purpose ko kasi yan, kasi hindi ko alam kung kayo treasure hunter ba kayo hindi, kasi hindi nagsasabi yung iba dyan. Sinabi nila TH lang sila, treasure hunter sila, kaya sila umorder. So ganito, hindi naman ibig sabihin na ikaw lang, marami man siguro sa iba din nakabili. Kung nanood ka sa video ko, kung sa iba ka din ka nakabili na hindi gumagana, kung nanood ka sa video ko, ganito, kung baguhan ka, kung hindi ka nakahawak ng locator pa kahit kaisa, kahit hawak, kahit halik man lang, ito ang naging aral ko sa inyo para ituro ko, para mapagana mo yung locator na hawak mo, di ba? Sa lahat ng nanonood, kahit saan ka bumili, dapat yung paghawak mo is eye level para makita mo yung pantay ng locator mo, di ba? So wag mong pansinin yan sa tabi-tabi mo, yung mga kasamahan mo, kasi naging problema kasi sa pagdiditik is yung kasamahan mo, naging excited ka na parang luditik or hindi. Naranasan ko yan dati. Kaya explain ko sa inyo. Maniwala kayo o hindi, totoo po yan. Kumawa ka ng ganito, parang nanginginig pa nga kasi diyan kasamahan mo, baka mapahiya ka, di ba? So ganun. So dapat ang sabi ko sa inyo, relax lang. Relax, focus. Hayaan mo siya, mga 1 sikat to 2 sikat. Iikot yan. Lalo na kung malakasan yung load na binili mo sa iba o sa akin, is mas maganda. Hindi ka na magantay ng matagal kasi hindi pa putol-putol yan. So yan po ang ating demo sa ating special load. So sa ating normal locator at sa ibang locator din na gumagawa, wala pong naging problema sa lahat ng mga locator. Ang naging problema po talaga ay yung humahawak. Meron ako nababasa kasi pangalawa na daw siya nakabili ng locator, hindi ko alam kung saan. Para dito lang sa group chat natin. So nabasa ko siya na pangalawang locator na. Natatawa nga ako kasi hindi ka kasi siguro naging focus sa detection mo. So maging focus, try mo maging focus. Huwag kang mahiya, huwag mong pansinin mo yan sa mga gilid-gilid. Huwag pansinin mo yung huwag kang masyadong excited. Huwag kang mahiya sa mga kasamahan mo na hindi depende. Ang naging sa'yo, yung detection mo, yun ang trabaho mo eh. Kaya ka bumili para mag-detect ka. Hindi yung mga kasamahan mo na mapahiya ka, lumitik o hindi. Yan ang naging problema talaga sa lahat. Wala pong nagsasabi sa inyo ang advice na ganito. Ako lang nagsasabi sa inyo kasi gusto ko makatulong sa inyo. Kasi sayang yung pera binili nyo sa iba, sa akin. Sa akin man lang o sa iba, sayang. Tapos yung locator accurate, tapos sinabihan mong hindi accurate, tapos binigay mo sa iba, tapos balang araw nalaman mo ganyan pala ang gagawin, is naging sayang yung pera mo, di ba? So sayang yung pera, malaki-laki na yan. So ganito ang turo ko sa inyo, dapat relax ka. Paghawak mo ng locator is eye level. Kung hindi ka nabaguhan, kung tiis ka na talaga, is paghawak mo ganito na lang, di ba? Ganito na lang paghawak mo kasi alam mo na tiis at hunter ka, di ba? So kung baguhan ka pa lang, is dapat eye level mo. Nakuha ba niyo ba? Dapat eye level. Eye level kasi baguhan ka pa. Di mo kita kung pantay ba yung locator mo, hindi. Baka pag ganun mo, baguhan ka nakabalik, nakababa pala yan o nakahangad, is malaking diferensya talaga. So yan po ang naging turo ko sa inyo. Paalala ko talaga sa inyo, kung baguhan ka, dapat eye level mo para makita mo yung pantay. Hindi ibig sabihin na pakita, hindi ito until the end pa, di ba? So hindi na dapat ganyan. So kung treasure hunter ka, dapat maging matyaga ka, sipag ka sa ginagawa mo, hindi yung nakatunganga ka lang, nag-aantay ka lang na may dumadating, di ba? So dapat pagsikapan mo, pag-aralan mo. Si Sir yung pinadalhan ko sa Davao, si retired colonel, retired colonel ba yan? Colonel tinawag nila o nakuha niya. Isang pagdating lang
Paghawak lang niya ng locator is nakuha talaga niya yung detection niya. Pati yung kapitbahay niya is trespassing na siya kasi pumasok siya di ba? So, pag-aral nyo talaga, ang problema nasa iyo. Hindi po sa naging gadget. Kahit akin man o hindi. Ayaw ko kasing magsabi ng iba, di ba? So, akin man o hindi, ang naging problema sa iyo. So, ito ang tatlong lesson ko sa inyo. Kung baguhan ka pa, ay level mo para makita mo ang pantay o hindi. Pangalawa, huwag mong pansinin sa katabi-tabi mo. Dapat naging focus ka, relax. Kasi excited ka kay sobrang excited mo, pahiya ka ba, dumitik ba, hindi, dami sa isipan mo eh. Dapat relax, isa lang isipin mo, yung galaw ng locator mo ang isipin mo, hindi yung dyan sa gilid-gilid mo eh. Yan ang naging problema, kaya naging sayang yung binili nyo sa iba o sa akin man lang o sa iba, sayang, di ba? So ganun po ang dapat ang gagawin nyo. So pangatlo, dapat yung dinitik nyo is a legit sign naman, hindi yung kamukha-mukhang hindi legit. Isayang yun yung pagod at pawis nyo dyan. So, dapat yung gawin nyo is yung legit talaga. Huwag kayong maniwala sa mga ano. Pwede naman kayo mag-send yung mga customer ko. Kung customer ka talaga sa akin, is pwede ka naman mag-send sa akin. Pakita mo sa akin kung legit ba yan o hindi. Para malaman natin kasi naging sayang yung pagod mo. Tapos, hindi nakalitik dyan. Dito lumitik yung iba. Dito kasi sa legit. Pagtingin is 40-40 pa pala, hindi na ginaging 50 kasi sobrang baba na. So sayang yung pagod nyo, di ba? So pag sinabing naghukay kayo dyan, sabi nyo, wala. Kasi paano yung naging load dyan is 50-40-40 pa yung naging sign mo, di ba? So yan po ang ating paalala sa lahat. Good morning po sa lahat na ating nanood. Shout out po sa lahat ng taga-Tacloban dyan, taga Davao City, Misamis Oriental, at taga Palawan. Yung gusto natin sa Palawan is naka-standby po yung gamit nila sa LBC natin kasi hindi natin mapadala kasi wala pang open delivery sa kanila. So taga Cebu, shout out dyan sa ano ba yan, sa Rizal, Antiporo Rizal, sa Manila, lahat ng taga Manila shout out po, at sa Dalagit shout out po dyan lahat, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, good morning po sa lahat. Happy New Year po sa lahat nating nanonood ngayon. Sana po ay nasubaybayan nyo. Huwag kalimutan mag-click sa notification bell at subscribe natin ating YouTube channel at para lagi kayong update sa ating video. So available tayo sa ating locator. Mag-comment lang kayo sa baba para ma-replyin ko kayo. Hindi po ako sa shoutout din sa mga lahat ng buzzer dyan. Kasi sa mga buzzer dyan, alam mo, ito, explain ko sa mga buzzer natin. Kunti lang ang ating buzzer kasi, bakit mayroon tayong buzzer? Ito, ganito na. Mayroong buzzer sa TH. Ang mga buzzer kasi sa TH, yan po ang mga taong tamad. Mga tamad yan na gusto lang hingi ng balato. Yan po ang totoo, mga tamad yan. Kaya nga sila nagbabas kasi pag nairit yung binabas nila, nagpapakita ng nakuha nila, is bigla yang lilipat sa ibang account at hihingi ng balato sa iyo. Yan ang pinakamabilis sa ilang hukay. Yan ang hukay nila. Hindi po sila naghuhukay. Ang hukay nila is yung balato. Yun po ang hukay ng mga buzzer dyan. So alam ko na yan ang galaw nila kasi meron akong isang kasama tinatanong, buzzer din siya, pero yan ang ginagawa niya. So buzzer siya, talagang pairitin ka talaga, magagalit ka para ipakita mo yung naging item mo. Tapos lilipat siya sa kabilang account niya at chat niya yung tao niya para hihingi ng balato. So ganyan lang. So yan po, shout out po sa lahat ng mga buzzer na tamad dyan. Ay sana ay makahukay na kayo ng balato. So yan lang po. Maraming salamat sa ating nanonood nating video. And God bless po sa lahat. Open po tayo at mag-comment na kayo sa baba.